Kwentong Pambata. Hindi nagyelo. Habang ang mga kwento sa fairy tale ay karaniwang nagtatapos sa mga pagdiriwang, nagsisimula naman ang kwentong ito sa isang reyna mula sa mainit na lupain ng Tagsibol sa norte ang ikakasal sa isang hari mula sa bundok ng Taglamig sa Hilaga. May tawanan at kasiyahan saan man. Ngunit habang lumilipas ang mga mainit na buwan, papalapit na ang malamig na panahon. Hindi sanay ang reyna sa malupit na taglamig ng Hilaga. Umuulan ng niebe, mahal ko. Nakikita ko nga. Halika na, mag-ice skating tayo. At mamaya siguro. Mahal, gusto ko lang manatili sa loob ng aking kumot. Pero taglamig na, panahon na para magsaya. Oras para sa mainit at masarap na yakap. Naintindihan ng hari kung gaano kamahal ng kanyang reyna ang kanyang dating mainit na pamumuhay. Dahang-dahang sinubukan ng hari na makilok siya sa mga masasayang aktibidad at ipinakilala sa kanyang kagandahan ng taglamig. Ngunit nagreklamo siya sa lahat. Ang niebe, ang lamig at ang malakas na malamig na hangin. Mahal ko, ang taglamig ay isang magandang panahon. Puno ng sarili nitong mahika. Mahika? Wala akong nakikita kundi malamig na kapaligiran. Dinaglaon ay biniyayaan sila ng isang batang babae. Pinangalanan nila itong Clarice. Ang kanyang mga mata ay ginto tulad ng araw. Kikislap ang mga ito sa niebe. Bakit siya maglalakad sa mga niebe? Kilala ang ating kaharian sa taglamig at ang ating munting niyebeng prinsesa. Niyebeng prinsesa? Tingnan mo kung gaano niya kamahal ang araw. Nalaman ng espiritu ng taglamig ang kapanganakan ng prinsesa. Nilikha niya ang mga kahangahang eskultura ng yelo at nagyayelong tanawin para sa kanya sa pamamagitan ng kanyang malakas na niebe. Gayunpaman, lalo pang lumalim ang pagkasuklam ng reyna sa taglamig. Hay, bata pa siya. Sa susunod, dadalhin natin siya sa labas. Ayaw ni Clarice itong nakakadiring panahon. Hindi pa niya nararanasan ang taglamig. Ang aking mahal na anak ay hindi dapat nakikipagsapalaran sa malupit na nagyayelong mundo. Narinig ng espiritu ng taglamig ang kanyang pagrereklamo sa mga nakalipas na linggo at nagalit ito. Kailan ba magtatapos ang taglamig? Kamahalan! Daffodil! Bakit ka nandito? Si Daffodil, isang diwata ng Tagsibol mula sa timog, ay dumalaw sa reyna. Mahal kong reyna, nagalit ang espiritu ng taglamig sa iyong pagrereklamo. Bakit ko iintindihin yon? Hindi siya ganong mapagpatawad. Kailangan mong matutunan na pahalagahan ang kagandahan ng taglamig bago mahuli ang lahat. Nabahala at nag-alala para kay Clarice. Nagpasya siyang magbago. Natutuwa ako na binigyan mo ng pagkakataon ng taglamig. Hindi ba't maganda? Malamig nga. Oo. Maganda nga. Mahal na mahal ni Clarice ang niebe. Oh, si Clarice. Sisipunin siya. Ang mga taga-norte hindi nahawa ng sipon. Baka si Clarice. Maaring pinanganak siya rito, ngunit mas gusto niya ang mainit. Pero mahal ko. Hindi niya kailanman magugustuhan ang lamig dito, lalo na ako. Oh, Clarice! Bigla na lang naalala ng reyna ang babala ni Daffodil. Ngunit tila mabuti naman si Clarice. Siya ay tulog? Siguro pagod lang siya. Balik na tayo sa bahay. Inilapag nila ito sa kama at iniwan ng buong gabi. Ngunit kinabukasan, hindi siya nagising. Nagpatunog sila ng mga trumpeta at tambol at nagdala ng mabahong mga sibuyas. Ngunit nanatili siyang tulog. Nataranta ang maharlikang mag-asawa. Kasalanan ko itong lahat! Anong pinagsasabi mo? Ipinagtapat ng reyna sa kanya ang babala ni Daffodil. Naintindihan ko. Ang pasensya ng ating dakilang espiritu ng taglamig ay tuyo parang hangin. Sana patawarin niya tayo. Sa paglipas ng mga buwan, nanatili ang mag-asawa sa tabi ng kanilang tulog na prinsesa. Hanggang dumating ang Tagsibol. Ina?
Ama? Clarice? Clarice! Si Clarice ay nagising na. Lubos na ikiniligaya ng kanyang mga magulang. Oh, aking mahal na anak, pangako ko, hindi na ako magreklamo ulit. Naniniwala silang naalis na ang sumpa. Oh, ano yun? Yan ay niebe. Ang ganda. Anak? Clarice? Hindi, Clarice! Hindi! Ang ibig pa sabihin nito, tuwing taglamig, siya ay makakatulog? At sa mga taong na lumipas, tuwing taglamig ay natutulog si Clarice ng malalim at nagigising lamang siya kapag dumating ang tagsibol. Sinubukan ng Reyna na payapain ang espiritu ng taglamig at hinahanap siya ng hari. Ngunit hindi nagtagumpay. Kaya lumaki siyang hindi talaga nakakakita ng taglamig. Ina! Ama! Napakaganda ng panaginip ko tungkol sa taglamig. Taglamig? Kasing tulad ng mga larawan sa mga aklat, ito'y parang pamilyar. Parang alaala. Naintindihan ko. Pero sa ating kaharian, ilang taon nang hindi naranasan ng taglamig, di ba? Si Clarice ay hindi alam ang sumpa dahil tinago ito ng kanyang mga magulang. Isang taon, nagpasya ang Reyna na ipagdiriwang kaarawan ni Clarice sa timog ng kaharian. Naging masaya ang selebrasyon kasama ang lahat ng diwata ng tagsibol na umaalagid sa kanya at nakipagkaibigan din siya kay Prinsipe Heat. Pagkalipas ng ilang linggo, mayroong napagtanto ang Reyna. Ay, marahil taglamig ngayon sa ating tahanan. Ano? Pero gising pa si Clarice. Dahil ba sa... Ang taglamig ay wala dito. Bumisita ako sa inyong kaharian nung nakaraang taon. Ang norteng taglamig ay kahanga-hanga. Taglamig? Nakaraang taon? Oo, nag-snowboarding ako, nag-ice skating at... Pero wala tayong taglamig. Ina! Ama! Sinabi lang sa akin ni Hit ang taglamig sa norte. Oh, eksakto ang gusto kong pag-usapan. Kamahalan, galit na galit ang espiritu ng taglamig na dinala mo rito si Clarice. Daffodil, sanda... Pakiramdam niya ay tinaya siya. Ngayon hindi gumagana ang sumpa ni Clarice. Daffodil! Sumpa? Anong pinagsasabi niya? Ang hari at Reyna, na wala ng pagpipilian ay nagsiwalat ng katotohanan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi namin matiis na ipaalam sa'yo. Akala ko galit ka sa akin. Ina, kung may kinalaman sa akin, may karapatan akong malaman. At hindi ako galit sa'yo. Hay, sinubukan naming sirayan ng sumpa, ngunit walang gumana. Subukan nating magpalit-palit sa pagitan ng hilaga at timog para hindi mo na kailangang harapin ang taglamig. Ngunit pagkatapos, tatakbo ako magpakailanman. At gusto kong maranasan ang kagandahan ng taglamig. Kailangan kong harapin ang espiritu ng taglamig. Ano? Mag-isa? Sasama ako sa'yo. Pero nakatulog ka, kaagad. Marahil makakatulong kami. Binalot ng mga diwata si Clarice ng kanilang mahika. Ang aming mga kapangyarihan ay makakatulong sa iyo mula sa pagkakatulog. Ngunit ang iyong paghahanda ay dapat mas malakas. Nag-aalinlangan ng maharlikang mag-asawa pero alam nilang tama ang kanilang anak. Kaya, kasama si Heat, sa tabi niya, naglakbay si Clarice sa norte. Oh, Diyos ko! Natuwa si Clarice sa niebe at yelo. Ang mahika ng diwata ay gumana at tumitig siya sa paligid. Maliwanag ang mga mata. Unang beses mo ba talagang makaranas ng taglamig? Oo! Kapag nasira natin ang iyong sumpa, ipapakita ko sa'yo kung paano gumawa ng taong niebe. Naglalakbay sila, namamangha sa mga tanawin. Ngunit maya-maya, may nadatdan silang nakakabahala. Ano ito? Nagkalat sa mga lansangan ng mga sirang gusali at nanginginig ng mga tao. Anong nangyayari dito? Kamahalan, nagdusa kami ng gusto ngayong taglamig. Sinira ng bagyo ng niebe ang aming mga tahanan at tindahan. Nawala ang lahat ng butil namin at maging ang ilang ilog na umaagos ay nagyelo. Napakasama ng espiritu ng taglamig. Oh, hindi. Ang aming espiritu ay nagtatrabaho ng gusto sa panahon ng taglamig. Ito ay aming buhay.
Marahil ay may nag-udyok sa kanyang galit. Tingnan mo, pumunta ka sa palasyo at humingi ng budel sa kamalig ng hari. Ito ang singsing bilang patunay. Ngunit ang palasyo ay malayo at ang mga hayop ng kaharian ay pagod sa kakulangan ng pagkain. Hit, pwede mo bang kunin ang iyong kabayo at tulungan sila? Pero Clarice, paano kung... Ang maliit na bagyo ng nieba ay hindi makakasama sa akin. Nagatubiling sumangayon si Hit at naglakad si Clarice patungo sa mga bundok, kung saan lumakas ang hangin. Ang mahika ng diwata ay nauubos at si Clarice ay inaantok na. Hoy! Espiritu ng taglamig! Napatras siya ng hangin ngunit nanindigan siya. Inuutosan kitang harapin mo ako! Sino ang naglakas ng loob na utusan ako? Ako, si Clarice, prinsesa ng kaharian ng Norte. Naparito ako para utusan ka na alisin mo ang aking sumpa. Oho! At bakit ko naman gagawin yun? Dahil hindi ako ang may kasalanan para magalit ka. Ikaw! Oh, ang iyong ina ay nagrereklamo tungkol sa taglamig araw-araw. Pero sa pag-concentrate sa kanya, naghihirap ang mga nagmamahal sa'yo. Anong paghihirap ang sinasabi mo? Bumalik ang espiritu at si Clarice sa kaharian kung saan niya nakita ang sakuna. Oh, hindi! Anong nagawa ko? Minsan, sa sobrang galit natin ay nalilimutan natin kung ano talagang mahalaga. Clarice! Ina? Ama! Ang reyna at hari ay nagmamadaling bumalik sa kaharian. Oh, Clarice! Ako! Ikaw! Ginawa mo ito! Ako? Mahal ko. Ikaw ang mahilig magreklamo tungkol sa... Sandali lang! Hay, ina! Okay lang na ayawan ng isang bagay. Pero sa pagiging matigas ang ulo at nasaktan mo ako, si ama, at iyong sarili, at dakilang espiritu, ang pagsumpa sa akin para sa isang bagay na hindi ko ginawa ay mali. Pati na rin ang pagpayag sa mga tao na magkaroon ng kinaayawan nila, kailangan natin tumuon sa mga nagmamahal at sumusuporta sa atin. Ang espiritu ng dakilang taglamig at ang reyna ay nakatingin na may paghingi ng tawad. Sa palagay ko, dapat ay mas naging maunawain ako. Paumanhin. Pasensya na rin. Dapat mas naging maingat ako sa aking mga kilos. Parang... Hay, inaantok ako. Ang mahika ng mga diwata ay kumukupas ngunit agad na kumilos ang espiritu ng taglamig at inalis ang sumpa. Clarice! Anong pakiramdam mo? Gising? Ha ha ha! Inalis ko na ang iyong sumpa. Ngayon, magsaya ka tuwing taglamig sa buong buhay mo. Dapat kong gawin ngayon ang tama para sa mga tao. Paalam, Clarice. Prinsesa ng Norteng Kaharian. Umalis ang espiritu at dinala niya ang mapait na hangin at malamig na hamog. Bumalik sa palasyo ang maharlikang pamilya at habang nasa daan, nasaksihan nila ang paglibot ng kawal na tumutulong sa mga tao. Wow! Ang ating mga sundalo ay tumutulong nang walang anumang utos. Sa totoo lang, Pagdating nila sa palasyo, nakita nila si Hit na pinapangasiwaan ng lahat. Ipadala iyan sa bahay na kailangan ayusin at punuin ng mga kariton ng mga butil. Ay, Clarice, ikaw ba? oo. Kailan mo ba ako tuturuan gumawa ng taong niebe? Salamat at nandyan ka. Palagi. Sa pag-angat ng sumpa, lahat ay nagalak. Dumating ang tagsibol at kasama nito ang namumulaklak na pag-ibig sa pagitan ni Clarice at Hit. Karamihan sa mga fairy tale ay nagtatapos sa pag-ibig at sa isang pagdiriwang. Tulad ng ginawa nito, pagkaraan ng ilang taon, sa isang magandang araw ng taglamig, ang kapayapaan at pagkakasundo ay naibalik sa kaharian habang ang pag-ibig ay nagtagumpay laban sa malimig na mga puso at mapait na pag-ungol.